Yan, good morning mga ka-PJ. So nandito tayo ngayon sa Terminal 1, no? Kalagitnaan ng Terminal 1 saka Terminal 2. So ngayong araw nga pala ay Linggo, July 20, 2025, no? At ito na, ang oras natin ay ayun, no? Alas 5:44 na. At naka 60 kilometers na tayo. Yan, full tank pa rin tayo. Hindi pa rin nagbawas yung ating gasolina, no? Yung earnings natin sa mga oras na ito ay 1,573 at 8 bookings na tayo, no? Medyo okay yung ating biyahe dahil hanggang ngayon na tuloy-tuloy pa rin ang pagulan, no? Walang tigil ang pagulan. Mabuti na lang lahat ng pinaghahatiran natin walang baha. Kaya sana tuloy-tuloy lang to. Ito, waiting tayo ng booking dito sa Terminal 1 yan. Terminal 1 yun, no? Doon sa dulo. Ikutan natin yun. Tapos pag walang pumasok, ikot tayo ulit doon sa Terminal 2. Pag wala, bas tayo, sibat tayo. Hindi tayo pwede magtagal. Baka wala pang pasahero dito sa airport pag ganitong oras na masyado pang maaga. Wala pang alas 6, no? So mamaya mga ka-PJ, update ko kayo kung ano yung magiging kapalaran natin ngayong araw ng Linggo, no? Okay? So mamaya, update ko kayo mga ka-PJ. Let's go! So ayan, kaka-touchdown lang natin dito sa Terminal 3. At ito na nga, umakyat na rin tayo dito sa Skyway. Diretso na tayo doon sa Makati para mag-almusal muna at magkape, no? Sabayin na natin yan. At bago yan, shoutout muna tayo kay Sir Manuel Kahigas. Idol, ingat palagi sa biyahe. Naka-Innova din to si Sir. Ingat Sir, ingat. At sa mga oras na ito ay alas 6:52. Meron na tayong 1,900, no? Kulang-kulang 2,000. At naka-11 na booking, no? Ganda ng biyahe ngayon mga ka-PJ. Katulad pa rin kahapon, sana magtuloy-tuloy pa rin to. At yun, hindi pa rin bumaba yung ating gasolina. 79 na yung tinakbo natin, hindi pa rin bumaba. Shoutout ulit tayo doon kay kay Dodong Double Chain. Good morning sir, good morning idol. Ang tagal-tagal mo na nagpapapansin nagpapa-shoutout. Pansinin mo naman ako. Napansin tuloy kita. Pasensya ka na, huwag kang magagalit sa akin. Okay? Gusto sana kitang i-block para hindi ka na maka-comment, pero hindi. Mamimiss kasi kita. Mamimiss kita. Mamimiss ko yung mga hindi ko kayo hindi ko kayo i-block. Mamimiss ko kayo. Kailangan ko kayo. Kailangan ko kayo dito sa akin channel para magiging masaya, no? Hindi malungkot. Siyempre, alam ko naman ako yung nagpapasaya sa'yo. Sa akin ka humuhugot ng kasiyahan sa pambubuli mo, di ba? Kasi nga yun lang yung kalagayahan mo Doon ka naging masaya kasi malungkot ka nga. Kaya napakasama ko naman kung ipagkait ko ba yan sa'yo. Sige, hayaan na lang kita. Sige lang. Sige lang, laitin mo lang ako ng laitin. Laitin mo lang ako. Di ba? Walang problema sa akin yun. Kita ibablock dito sa channel. Diyan ka lang, huwag kang aalis I love you Double Chin. Ingat ka palagi, ingat At sa mga iba dyan, walang problema sa akin yun. Gusto ko nga may basher, may hater para para masaya, hindi malungkot. Kailangan balance kasi yan. May goods at may bad, di ba? Kasi kung puro goods lang, hindi balance ang mundo. Kaya kailangan talaga kayo. Tara, kaya tayo kumain na muna, mamaya ulit tayo bibiyahe. Total may magda2,000 na yung ating earnings, no? Ang oras pa lang natin, alas 6:56 pa lang ng umaga. Kaya mahaba-haba pa yung ating oras. Sana umabot ulit tayo ng 6,000. Okay? So, biyahe lang tayo mga sir, biyahe lang. Ingat sa biyahe, medyo madulas ang kalsada.
At maraming salamat sa mga sumuporta sa akin ha. Salamat po sa inyo. Ayan lang natin. Wala tayong ano dyan. Wala tayong problema dyan. Hindi naman tayo matutunaw dahil sa panlalait na yan. Walang problema yun. Hindi naman tayo mababawasan yung pagkatao natin. Hindi naman mababawasan yung kita natin. Kaya hayaan lang natin sila. Tsaka yan yung lalong magpapatibay sa atin. Yung mga tao na hindi believe sa atin, hindi naniniwala sa atin, sa ating kakayahan, no? Yan yung magpapatibay ng pundasyon para maabot natin ng ating pangarap. Tama ba ako o tama ko? Kape muna tayo, kape. Lamig. Sobrang lumamig tong ano ko, sasakyan ko nung napalitan ng evaporator. Sobrang lamig talaga ng gusto. Para siyang ranyo. Makirot sa balat pag tamaan ka ng tatamaan ka ng aircon. Malalo pag tumama sa mukha mo, ang kirot, kumikirot eh. Sobrang lamig, lalo ngayon, maulan, di ba? Kahit number 1 mo lang ilagay, tapos hinaan mo yung thermostat, ganun din eh. Lamig talaga. Kaya dapat siguro mag-jacket na ako nito. Buti na lang siguro, mataba ako, kaya siguro nakakasurvive sa lamig. Paano kung payat na payat eh. Tagos-tagos yung lamig sa buto eh. Okay. So mamaya ulit mga ka-PJ, update ko kayo. So ayan, update tayo sa ating earnings. Sa mga oras ng alas 10:28 na. Naka 3,000 na tayo. At naka 16 na bookings, no? So nandito muna tayo sa karwasan. Ayun, magpapakarwas muna tayo. Masyado nang madumi yung ating sasakyan. Hindi na kaya sa ating kalubluban, sobrang dumi. So ganyan na itsura niya sa labas, oh. Parang kalabaw na nagdaro eh. Sobrang dumi, oh, daro. Nagdaro eh, oh, dumi. Kaya hindi na kaya, kailangan ipakarwas na. So ang diskarte ko nga pala mga ka-PJ, lalong-lalo na kapag naghahabol ako ng incentive, no? Gusto kong maliliit lang yung booking na kukunin ko ay yung mag-sit day. Dati mas maganda dahil walang oras, no? Ay sit day mo lang sa isang lugar na kung saan mo gusto, di ba? Pero mangyayari lang yon, magagamit mo lang yun siya kapag sobra talagang dami ng booking, no? So gusto mong mamili na malapitan lang, talaga habol ka ng rides, no? Doon lang, sit di mo lang siya ng ganun. Tapos puro opportunity yung kukunin mo. Tapos yung malalapit lang, no? Kaso medyo ngayon binago na nga ni Grab. Pero although nakakaano pa rin, napapakinabangan pa rin. Kasi katulad ngayon, ginawa na nga niya ulit na 120 minutes, no? So 2 oras na yun, di ba? Kahit pa parang nakakatulong na rin yun. Sit di mo siya ng alam mo na walang papasok. So ngayon itong bago ngayon, kailangan yung sit di mo, alam mo na mahirap siyang pasukan. Kung nasa Pasay ka lang dyan, malalapit lang dyan, Muwa lang, papuntang Shore, papuntang si Residence, mga ganun lang. Dito lang, pag ganun sa Pasay. Mabilis ka lang kasi makakaipo ng rides kapag dito ka lang Pasay, no? O kaya Makati, malapitan lang, kukunin mo 70 pesos, 80 pesos, 100 pesos, ganun lang kukunin mo. So nakakadiskarte pa rin kahit sabihin mong maiksi na lang yung binigay ni Grab na oras, 120 minutes lang, no? So ginagawa namin dyan, sit din ng malayo. Tagaytay, minsan hirap na yung pasukan yun pag lalo pag rush hour. Ibihira naman yun may pumasok na ganun eh. Kung mayroon man ignore lang, di ba? Kasi pagka naka-sit din naman kasi, pwede ka mag-ignore, hindi mababawasan yung completion mo. Okay? Yun ang diskarte kung gusto mong mamili. Yun nga yung mga ginagawa ng mga nakaraan, yung wala pang limit yung oras. Ngayon nilimitahan na nga siya, ginawa ng 90 ngayon at medyo nag-complain yung mga Delta, so ginawa siyang 120 minutes, no? Kaya ito magagamit pa rin naman siya kahit paano, kaysa naman dati na 90 minutes lang. Napapakinabangan pa rin, lalo pag rush hour, napakaraming pasahero, back to back booking, doon mo magagamit yun. Pero pag mahina booking, malabo, medyo mahirap, matagal sa pasukan, maubos na lang yung 120 minutes mo, baka hindi ka pa mapasukan. So doon mo lang gagamitin yon pag pag back to back booking, yung talagang halos nalulunod na yung apps mo sa booking. Okay,
So ganun lang, para makarami ka ng rides, lalo kung meron kang hinahabol. Okay. Siyempre kailangan pa rin natin dumiskarte kapag sobra talaga ang traffic, di ba? At dami namang booking, no? Sobra-sobra ang traffic, naghahabol ka ng rides, pwede natin gamitin yun, yung ganong diskarte. Tapos maganda pa rin naman yun, yung malapitan lang, tapos back to back booking, 100, 150, 120, mabilis ka rin makaipon doon. Anin mo yung napakalayo sa mga rush hour na yan, biyahe ka ng papuntang Antipolo, no? Yung mga ganun, Rizal, bibiyahin mo Montalban, yung mga ganun, Rodriguez Rizal, di ba? Taytay, Cavite, anuhin mo yan mga ganung oras, mga alas 5 ng hapon, alas 6, alas 7, ganyan. Napaka-traffic, no? Ang laki-laki ng booking, pero napaka-traffic. Tapos pagbalik, wala pang kasiguraduhan na makakuha ka pabalik. Kaya pwede na yan yung malamala, tag 100 pesos. Makakaipon ka yan, mabilis lang. Kasi isang oras, makaka 400 ka, di ba? Sa maliliit na yan. Yung malayo, 900 pesos. Galing Pasay, papuntang Cavite, di ba? 900 pesos, tapos bibihain mo 4 na oras. Tapos pagbalik, wala pang kasiguraduhan na makakuha ka kasi ganung oras, gabi na. Yung ano na yan matumal na yan pabalik. Maganda lang yung mga malalayo, katulad ng papuntang Cavite, Rizal, o di ba, mga ganun, Valenzuela, Bigawayan, ganun. Maganda lang yan pag umaga o kaya madaling araw. May posibilidad yan makakuha ka ng pabalik. Bukod doon, walang traffic, di ba? Kaya okay yun. Pero pag mga rush hour, wala. Mas maganda dito ka na lang, Makati, Pasay, ganun lang, di ba? Diskarte lang paminsan-minsan, ganun lang. Kailangan din natin yun. Hindi naman pwedeng lahat na lang pagbibigay. Kailangan natin kumita, di ba? Hindi naman masama yun. Okay. Alright mga ka-PJ, touchdown tayo dito sa Terminal 3, no? Ayan, oh. At ang oras natin ay alas 4:39, no? At ang earnings natin sa mga oras na ito ay 5,455. At naka 26 na bookings, no? So maaga pa, mag-aalas 5 pa lang, meron na tayong 5,400. So maliwanag na dyan yung 6,000 na naman tayo mamaya mga ka-PJ. Maganda yung ating Bravo ngayon, no? Magkasunod. So walang pumasok agad dito sa Terminal 3, oh. Kanina sunod yung mabilis lang pasok eh. Ngayon marami nakapila. So ibig sabihin na ngayon, ceasefire ngayon mga ka-PJ. Ang tawag dyan, ceasefire, oh. Wala mo na ang bookingan sa Terminal 3, kaya tambak mo na dyan. So mas maganda kung mag-rolling na muna tayo, o kaya i-leave natin to. Yan, ating i-leave yan kasi wala pang booking dyan. Okay, itong gawin natin, leave. Sa labas maraming pasahero. Okay, wala walang booking dyan oh, ayan oh, kita mo, pinasukan. Oh, pinasukan tuloy. Imbis na nilib ko, pinasukan pa tuloy ng pinasukan ng 119 lang. Pwede na yan, pagtsagaan, pandagdag din yan sa rides. Okay, so tara, let's go mga ka-PJ. Sharing their location. Banatan natin yan. Tara na, let's go. Yung natira sa ating gasolina, no? 2 bar lang, 306 yung tinakbo. At ito, ayun, nandito na tayo sa Noel na yun. Ayan, 58 per liter dito, pero may discount pa tayo dyan na 4 na piso eh. Okay, premium nga palang kinakarga natin dito. Makikita natin dyan ngayon kung magkano aabutin sa ating gasolina. 300, medyo may kalakasan na tong itong sasakyan ko, medyo malakas sa gas. Ayan, full tank natin yan, kasi kinuha natin kahapon full tank sagad Ayan, so pag sinagad niya yan, aabutin ng 2,000 yan. Sagad mo sir, sagad, abutin ng 2,000 yan siya. So may discount, so mga siguro yan, mga 1,900. Tapos yung tinakbo 300 lang. Ayun, ganun kasi pag automatic yung dala-dala mong sasakyan medyo talaga iba yung kain niya kumpara doon sa manual. Okay, so
So ayan siya, 2028, no? So may discount pa tayo dyan na 4 na piso kada litro. 34 liters ang nakarga. So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 9:27 na ng gabi, no? At yung earnings natin ay 7,405 at naka 33 na bookings, no? So yan yung ano natin, no? Earnings natin. Mabali yan yung pinaka kinita natin ngayon. Bawas na yung kay Grab dyan, no? So ang ibabawas lang natin dyan sa 7,405 ay ang gasolina natin na 1,889.53, no? Tsaka yung kinain natin, palagay na lang natin yung kinain natin is almusal tsaka ang tanghalian, tapos gabi. So palagay na lang natin na 400 na lang, kasama na yung mga merienda doon. 400. So ang ibabawas natin dyan 1,889 tsaka 400. Okay? Tapos yung boundary, kung nagbaboundary kayo, katulad ko, nagbaboundary ako kasi boundary hulog ito. So ibabawas pa natin dyan yung 1,300. Computer naman natin. So yan, so ito yung earnings natin na 7,405. Yan yung earnings natin, di ba? Ayan o. O tama, 7,405, no? Minus mo yung gasolina na 1,889. Ayan, so yun na lang natira, 5,500 na lang, no? Tapos ima-minus ulit natin dyan yung boundary na 1,300 minus 1,300, 4,260 na lang, no? Tapos ima-minus ulit natin dyan yung pagkain natin. Lagyan natin 400 kasi kasama na yung merienda dyan. Minus pa natin ulit yung 400 na pagkain. Well, so yan yung take home mo, 3,816. So tatabi ka dyan para pang maintenance, no? Kung hulog boundary yan, then mo na rin kukunin, babudgetin mo na. Di mo na rin kukunin yung pangkain sa bahay, para sa pamilya mo. Tapos yung savings, no? Dapat mag-iipon ka talaga. Okay, so yun lang. Sana ay meron na naman kayong natutunan. Okay, so hindi naman kalakihan, tama lang. Okay. So ayan, sa 306 na tinakbo ko, kumain siya ng 34 liters ba yun? No? Ano sa palagay nyo? Matipid ba o malakas? O yung sa inyo na ganitong mga Avanza na dala-dala, na ganitong model mas matipid ba yun sa inyo? Or mas malakas? Comment nyo dyan mga ka-PJ para meron din akong idea. Kasi para sa akin medyo nalalakasan ako eh. Tsaka kaya medyo dikit yung ano niya, yung earnings niya, tsaka yung kilometers, no? Dahil medyo pagdating talaga ng linggo, medyo may kalayuan talaga yung pickup. Minsan 2 kilometro mahigit, 2.8, 3 kilometro, ganun pagka linggo. Di katulad ng mga Lunes hanggang Biyernes, tapos maraming pasahero. So yung malapitan ni karamihan yan, bibihira yung malayo. Okay? So yun lang mga ka-PJ, ayan, binigyan ko kayo ng idea na ganun ang ginagas ko sa maghapon na biyahe, no? O yan, pag halimbawa nag-gross ako ng ano, mga 5,000, yan, pag matraffic, pumapalo talaga 1,500 yan, 5,000. Pagka dito linggo, yun, medyo matipid-tipid siya pag linggo dahil wala masyadong traffic, no? Ito, nag-gross ako ng 7,000 mahigit, 7,400 ba yun? Tinakbo niya 306, no? So dyan lang halos naglalaro. Pero sabi, may mga nakakakwentuhan ako, ganitong Avanza, ganun daw talaga kumain. Yung iba naman sabi, yung mga bago ngayon na Avanza na lumabas, mas matipid daw. Hindi ko na masyadong iniintindi din. Basta importante, may raos ko to, may kinita. Saka na tayo maghangad ng medyo matipid, kukuha ng brand nyo. Pag nakaipon tayo, makakuha tayo ng sarili natin. Okay? So tuloy lang tayo mga ka-PJ, nagsikap tayo, magsipag tayo para balang araw yung mga nakikiboundary, mangarap tayo na isang araw magiging operator rin tayo. Okay?
So hindi na ako magtatagal dahil medyo gabi na, no? Hindi ko na kayo balahin pa. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Kapilidyo nyo, temporary signing off. Adios sila. Ingat! Siguro, umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero